Alright mga Lodi Bros, panalo sa presyo, panalo sa fuel consumption, and panalo sa features. Kaya nga winner eh. So this is it, the Honda Winner X 150. Alright. So isang mabilisang ikot lang mga Lodi Bros. Hanep, red, white, and blue. Very iconic. So by the way, ito yung pinaka top of the line nila, which is the ABS Racing. At ang presyo nito is nasa 131,900. Yung standard version non-ABS is 123,900. And then yung nasa gitna naman is yung ABS model, pero hindi ganito yung kulay. So unang tingin pa lang mga Lodi Bros, alam nyo agad na inspired siya ng Fireblade, yung pinaka-iconic na motor ng Honda. And dito sa harap oh, meron siyang parang pangil dito, kabilaan yan, doon sa kanyang LED headlight. And then yung kanyang turn signal lights, hindi siya yung typical na parang nakausli, at hindi rin siya sobrang nakalubog. Yung parang masasabi mong nagbibigay ito ng unique design kumpara mo sa mga typical na mga designs ng mga signal lights. And then dito sa harap, akala mo meron siyang ram air intake, pero sa totoo lang, yung butas na is para sa horn. Tapos dito may mga daluyan din ng hangin no? Ito akala ko design lang, pero functional to. May mga butas siya, tsaka dito. So to keep our engine cool. Tapos dito sa rear, sa kanyang tail section banda, yung kanyang grab rail malasungay, na hindi masyadong makapal, so madaling i-grip kahit maliit yung kamay. Tapos mukha rin siyang matibay. Tapos yung turn signal lights na nilagay nila rito, mukha naman siyang matibay. At mukha namang hindi rin madaling sumabit sa mga paa ng angkas. So I think hindi ka naman magwo-worry dito na baka maputol agad. Tsaka ito rin yung nilalagay nila sa kanilang mga big bikes. So for the engine, we have 149cc capacity, liquid-cooled, fuel-injected, 4-stroke, 4 valves, double overhead cam. Yun ang lamang na lamang to. Single cylinder na mated sa 6-speed manual transmission. Ang engine na to ay nagpo-produce lang naman ng 15.4 horsepower at 9,000 RPM and 13.5 Newton meters of torque at 7,000 RPM. So doon pa lang sa mga figures na yun, alam mo agad na hindi ka na mabibitin dito kung pang araw-araw mong commute ito. Laban to. And then sa harap, gumagamit ito ng standard forks, and meron siyang mahabang side fenders dito, at may nakalagay na ABS, and meron siyang single disc brake, and meron siyang ABS sensor, syempre nakalagay nga ABS, at meron siyang single pot caliper na Nissin. And then sa harap meron tayong tire size na 90/80 by 17 na nakasalpak sa gold na mags. Then dito mapapansin nyo, parang meron siyang butas. Although maganda naman yan kasi at least 'di ba malamig sa makina. Pero maganda kung malalagyan mo siya ng protection. Baka may nabibili na rin ng aftermarket na pwede mo siyang ilagay dyan na parang screen na pumapasok pa rin yung hangin, pero yung mga medyo malalaking bato hindi natatama dyan, especially dito sa radiator nyo. And then dito sa likod, we have a meaty 120 by 70 by 70 na tire. Tubeless pala parehas yan sa harap at likod. And meron siyang single disc brake sa likod na mayroong Nissin single pot caliper din. At ang kanyang rear shock is non-adjustable. Sa footrest naman makikita natin, so meron siyang feature na nabe-bend ito. Worst case scenario, mag-slide, wag naman sana. Ito, magbe-bend lang ng ganun, so hindi siya mababali. At maganda rito, mayroon siyang rubber para medyo malesen pa yung vibration sa foot pegs. And then dito naman sa may likod, sa angkasan, so solid na solid oh, sobrang tibay. Tapos may mga parang spike siya dito para talagang nakasalpak. Hindi basta-basta matatanggal yung paa ng angkas dyan kahit na malubak man bigla. Tapos nakakonect siya doon sa stock exhaust. So alam natin talagang sobrang tibay ng pagkakadali. Ang isang magandang feature nito mga Lodi Bros is meron siyang lean angle sensor. So hindi inaasahang pangyayari, mag-slide automatically pag na-detect ng motor na sumobra na yung iyong lean or tumumba ka na, ikakat niya yung power and then mag-go off siya para hindi na mag-wild yung motor. And then ang motor na is merong USB type na charging port. So no need for adapter, then charge na lang while riding. At syempre sa presyo niya, keyless na to. So tulad niyan, itong kanyang key fob. Itong motor na to, meron ding feature na anti-theft sensor. So kapag ka nasagi, basta inactivate mo,
by just pressing this button sa taas. So yun, tutunog siya kapag may na-feel siya ng konting bump or vibration. And then kapag naman i-activate mo yung motor, yung sensor, yung nasa baba, ilolong press mo lang ito. So pag nag-red, deactivated siya. Pagka naman nag-press ka ulit ng matagal at nag-green, so activated na siya. Mga 2 to 3 meters away from the motorcycle, doon maaabot ng sensor ng motor yung key fob. So pindot, and then sa ilalim, ay pihit muna natin to. Yan, then seat. At ito ang itsura ng ilalim. Oh, andito yung temporary plate number pa yata ito, tsaka yung mga papeles. So nandito yung kanyang air filter, and then nandito ang kanyang fuel tank. Tapos ang kanyang lalagyan ng tools nandito. So kung mapapansin niyo, wala siyang utility box na araw-araw mo kakailanganin. Kaya siya naglagay ng bag na yun, oh, sa gitna ng ating motor, sa may ilalim ng upuan. Kasi wala nga lalagyan dito. Ang fuel tank capacity nito is 4.5 liters. And then ang kanyang fuel consumption, ang kiniklaim ni Honda is around 52 kilometers per liter. So kung kukomputin mo, meron itong range ng mga around 230 kilometers in one full tank. Pwede na rin, pero sa displacement niya kasi sana ginawa na lang 5 litro or mas mahigit pa. Total wala na rin naman siyang U-box. Pero eto na to eh. Quality ng seat, ito masasabi mo may pagkamatigas. Hindi ko sinasabi hindi siya komportable, pero hindi ito nakadesign talaga sa purely comfort. May pagka-agresibo yung pagkakadali nito eh. Yung upuan niya manipis dito na parang may pagka-aerodynamic yung dating. Tapos iba yung texture dito. Tapos dito makinis. Pero sa passenger may enough foam pa rin naman. Pero yung nilagay na foam nila parang matibay-tibay eh. Kumbaga sa ano, hindi malamya. Yung kahit na medyo mabigat yung uupo, hindi basta-basta lulubog na lang. So alright, dito naman tayo sa ating instrument panel. Yun, so mapapansin ninyo no, naka-inverted siya. Para sa akin may pagkamadilim, pero pwede na rin. So dito sa taas meron tayong tachometer, and then gear position indicator dito, and then speedometer, and then merong clock dito. Tapos dito naman sa baba ng clock is meron tayong odometer, which is 419 pa lang, bagong bago. Tapos sa baba is meron tayong fuel indicator dito. Tapos yun na, sa baba is mga indicator lights, yung key sensor indicator dito, and then high beam. Tapos meron tayong indicator ng signal lights, bidirectional na yan, left or right. Then check engine warning indicator, and then neutral indicator dito, and then coolant temperature indicator and ABS indicator na dapat ito ay mawawala kapag sumirit na tayo. Pag pinindot mo to sa baba, bandang lower left, meron dalawang button kasi rito. Ito yung select. So pag pinindot mo yan, magiging trip A siya, and then trip B, tapos real time fuel consumption, and average fuel consumption on trip A, and then average fuel consumption on trip B, and then balik tayo sa Odo. So basic lang naman yung mga infos. Then syempre wala naman tong traction control, wala itong mga riding modes. Pero ang kagandahan dito, meron siyang assist and sleeper clutch, kaya magaan pigain yung clutch natin. Tapos pagka napa downshift ka na medyo nasa high RPM ka, hindi maglalaki yung rear wheel mo para mag skid ka at pwede ka sumemplang. So yun yung kagandahan ng sleeper clutch. So sa left meron tayong clutch lever na magaan pero non-adjustable siya. Tapos meron tayong high beam, low beam, then passing light switch dito sa baba, pindutin mo lang, yun ang nakalagay, pass. And then meron tayong horn dito, usual na location ng horn ni Honda dito yung pindutan. Tapos meron tayong turn signal light switch dito. Yung mga grips niya sakto lang, makapit naman. And then sa kabila yung kanyang electric starter switch. And then dito yung kanyang brake lever sa front, non-adjustable din. Alright, sound check. Winner X150 stock. Grabe. Responsive. Responsive siya. Wala pala siyang hazard light switch, no? So wala tong hazard light. So yan itsura ng harap ng Winner X150 mga Lodi bro. So makikita nyo yung DRL na yan, no? Para siyang pangil na nakaganon. Pagkatapos mayroong dalawang low beam na ilaw dito sa gilid. Tapos meron siyang LED na turn signal lights, both sa front and sa rear, puro LED na yan syempre. At ito ang kanyang high beam.
Yan, yung sa gitna. Okay. Tapos ito naman yung itsura ng likuran. Naka LED taillights na rin siya. Tapos malinis din yung pagkakadali ng tail section niya, no? Tapos syempre LED na turn signal lights. Okay, madilim na. Larga na tayo. Medyo medyo mataas din siya. Meron ba tong side stand engine kill switch? So, primera. Oops. So, yun lang mga Lodi Bros. Wala sa kanya yung feature na yun. Wala siyang side stand engine kill switch. Pero, sige. Let's go. Gaan ang clutch. Nakakalito talaga tong busina na to. Tsaka yung turn signal light switch. Napapabusina ka ng di oras eh. Ang ganda ng handling ha. Tapos hindi rin siya sobrang ma-vibrate. So masasabi mong may pagka-aggressive din talaga yung riding position nito. Kasi nabababaan ako sa manibela. Hindi ko alam kung medyo mahaba lang ba yung braso ko. Pero ang pakiwari ko, mataas yung upuan. Actually ang seat nito is 795mm. Oh, sniper oh. Match. So yan ang pinaka counterpart ng Honda, ang Sniper 155. Yan. So maganda rin isingit-singit yung motor. Magaan lang ang manibela. Curve weight nito is 122 kilograms. Kasama na doon yung bigat kapag merong langis tapos naka full tank ka. So 122 kgs. Medyo mabigat siya kung titingnan mo sa paper ha. Pero to be honest, pagka dinadrive mo na, wala na rin eh. Parang feeling mo nagdadrive ka na rin lang naman ng scooter na medyo malaki-laki. Parang same nga lang yung feel ko ng bigat nito sa Bergman namin eh. Although mas magaan yun ng 10 kilos, basta magaan siya. Responsive yung engine. Pag pinigab mo na, andun na agad. Though yung mga gantong engine, ang gustong gusto nito, dahil double overhead cam, mas gusto nito yung pinipiga siya ng medyo pinapasigaw. Mas high revving kasi ang mga double overhead cams eh. Kumbaga mas matutulin sila. Downside, pag DOHC, mas matakaw sa fuel. Pero hindi ko alam kung anong magic ang ginawa ng Honda rito. Kasi 150cc, double overhead cam, tapos 4 valves, responsive ang engine, pero ang fuel consumption niya average is 52 kilometers per liter. Matipid yun. Eh parang fuel consumption lang rin yun ng Bergman namin na 125cc lang eh. Tapos single overhead cam pa. Sarap! Woohoo! So yun, feel ko talaga medyo nabababaan ako sa manibela. Kailangan ko talagang yumuko just to check kung ano yung mga nangyayari dyan. Okay. So yung vibration na feel ko nasa around 6,500 RPM. Mas nararamdaman na ang kanyang vibration. Check natin. Oh. Before siya mag 7,000 RPM, mafe-feel mo na yung vibration sa manibela konti, tapos konti rin sa foot pegs, pero hindi naman siya nakakaasiwa. Wow. Kumbaga katanggap-tanggap naman yung kanyang vibration. I can say na nasa smooth side pa rin siya, sa kabila ng kanyang malaking displacement na rin. Tapos 5th gear, humahataw pa rin. Grabe, umuhugot pa. So gusto ng motor na to is yung medyo pinapasigaw siya, mga high RPMs. Though nagli-limit siya sa 10,500
500. So kahit bigyan mo ng husto yan, hanggang 10.5 lang yung RPM niyan. Power! Woo! Alright! Ang sarap din ibiyahin nito ha, in fairness ha. Sa research ko, ang top speed nito nasa around 140 kph. So, hindi naman ito yung pinakamabilis sa kanyang segment. Yung counterpart kasi nito is mas mataas ang horsepower, mas mataas din ang displacement. And grabe naman Brad, parang puset. Yan. Tapos mas mataas din yung torque nung counterpart nito from Yamaha. Okay, palayuin muna natin sila. At ito rin yung perfect timing para gawin natin yung acceleration test in 3, 2, 1, go. Pwede na. Biruin mo, laki-laki ng makina nito, 150cc. Tapos nakasalpak lang dito. Eh yung engine nito nakalagay sa mga CBR 150. Eh ang laki nung kaha nun. Tapos nilagay mo rito. Pero yun nga, hindi ito yung pinakamalakas na 150cc sa kanyang segment. Actually kung pag-uusapan natin yung horsepower, ka-level lang nito yung Raider 150 na carb type pa. But still, hindi po pwedeng biru-biruin yun. Kasi alam naman natin, pag sinabi nga nating Raider 150 kahit carb dati pa, di ba? Talagang king of the underbone yun. So nabanggit ko lang rin, though ang vlog natin is all about Winner X 150, para lang magkaroon ng idea yung mga walang idea at gustong bilhin tong motor na to, kung ganong kalakas ang makina nito. Nasa 15 horsepowers lang rin naman yung carb type na Raider 150 eh, kung naaalala ko ng tama ah. So testingan natin sa mga kurbada. Yung suspension nasa stiff side. Yan yung mga gato. Yan, medyo matigas yung talbog niya, pero hindi naman sobrang sakit sa katawan. Ayos din. Thank you Lord, umaraw. Hallelujah. Yung engine braking niya hindi mo masyadong mafe-feel eh oh. Sleeper clutch eh. Laking tulong lalo na doon sa mga medyo baguhan. Alright, turning radius check. One lane. Alright. Downshift. Downshift. Ganda ng engine braking. Grabe. Hindi yung parang pigil na pigil. Ang ganda ng gulong. Stock pa yan. Rev match. Alright. Brake test at 60 in 3, 2, 1, go. Ah, grabe. Straight na straight lang. Grabe. ABS. Hindi ko malang narinig na kumaskas yung gulong talaga.
At 7,300 RPM, 100 kph siya. Eh hanggang 10,500 ang limit nito. So ibig sabihin marami-rami pa. So ang maganda rito, kahit i-long ride mo siya, tapos mag-average ka ng mga 100, alam mong yung makina hindi nato-torture. Rev match. So alright mga Lodi Bros, at ito ang itsura ng isang 5.9.5 or 5.10 na, round off na natin pag nakasakay sa isang Winner X 150. So yan, lapat ang dalawang paa, tapos 795mm ang kanyang seat height, tapos manipis yung harapan na upuan, so talagang hindi ka buka ka. Abot na abot mo to, kahit ng mga 5'4", 5'5 ka lang, abot na abot mo to. Tapos hindi naman siya talaga sobrang bigat, 122 kilograms curb weight, nabanggit ko na yun kanina. Pero kapag nakasakay ka na, parang nagdadrive ka lang rin ng mga PCX or like kahit nga Bergman, parang yun lang feeling ko dito eh. Tapos mapapansin niyo, medyo mababa yung manibela na talagang mafe-feel mo may pagka-aggressive din yung riding position mo rito. Tapos yan, pagka nagda-drive ka, ganyan, upright. Yung lower part ng body ko, hindi ko feel na aggressive siya. Parang normal bike lang siya. Pero sa akin, okay yun. Yung iba kasi gusto medyo racing yung style. So gusto nila medyo nandito banda. Pero sa akin, sakto na to. Komportableng mabilis. Alright. So the question is, ano bang dapat mong piliin? Winner X 150 ba? O yung isa, yung Sniper 155? So diretsahan na tayo mga Lodi Bros, no? Since nakapag-vlog na rin naman ako ng Sniper 155, so check nyo na lang. So para sa akin, halos similar yung motor eh, yung dalawang motor. Kung pag-uusapan natin is yung kanilang dimensions, mas mahaba at mas malapad ng konti si Winner X 150 kung ikukumpara kay Sniper 155. Pero pagdating sa wheelbase, mas mahaba ng konti si Sniper 155 kung ikukumpara mo dito kay Winner X 150. So alam naman natin, pagka mas mahaba ang wheelbase, medyo mas stable sa waswasan. Pero ang kagandahan naman, kapag maigsi ang wheelbase, medyo mas madaling isingit-singit sa mga tight spaces, lalo kapag sa mga city traffic, which is ito yung motor na ito. Okay, sa engine tayo. Ito kasi para sa akin yung isa sa pinaka-importanting pag-usapan lang. Engine 150cc ito, pero double overhead cam. Si Sniper 155 naman is single overhead cam, pero 155cc. So medyo nagkakabawian sila doon. Kaya kung mapapansin nyo, sa top speed, i-research ninyo, halos hindi nagkakalayo ang top speed ng Winner X 150. Basta flat lang ha, kasi may mga napapanood ako nagta-top speed, medyo pababa ng konti, alam nyo yun. Pares lang yung flat. Umabot lang sila ng average 139 to 140 kph pareho yung top speed. Nagkakatalo lang sila sa fuel consumption. Why? Si Sniper 155 nasa 42-43 kilometers per liter lang yun eh. Pero si Winner X 150, which is ito, nag-average ito ng around 52 kilometers per liter. So nasa 9 kilometers per liter ang difference, given na ito ay double overhead cam. Kaya hindi ko makuha bakit DOHC ito pero mas matakaw si Sniper 155 na single overhead cam. Yun lang, lumamang si Sniper 155 kasi meron siyang fuel tank capacity na 5.4 liters. Kumpara mo dito sa 4.5 liters lang kay Winner X 150. So kung kukumpute nyo pareho, sa totoo lang, same lang ang kanilang range, which is 230 kilometers in one full tank. So pagdating natin sa capacity, para sa akin tabla-tabla na lang kasi nagkakatalo rin sila sa fuel consumption eh. And also si Sniper 155 medyo mas mahal ng konti kumpara mo dito sa Winner X 150. Pero I can say both are great bikes. At saka both are just, para sa akin na more on pang forma lang. Kung ito lang ang motor mo, para sa akin hindi siya sobrang practical. Okay? Which leads me to the next question, para kanino ba ang Winner X 150? Kasi kung titingnan ninyo, no, wala siyang U-box, wala rin siyang mga bulsa dito.
So ano ibig sabihin nun? Wala kang paglalagyan ng mga gamit mo sa araw-araw na pagpasok. So automatic kailangan mo ng bag, kaya nga naglagay ng ganito yung owner. Kasi nga wala siya mapaglagyan ng mga cellphone niya or wallet na medyo malalaki na hindi kasya sa bulsa. So para sa akin, medyo hindi ganun ka-practical ang gantong motor kapag gagamitin mo siya for daily, tapos may mga bitbitin ka. So most probably ang mga kukuha nito is walang pakialam sa, sabihin na lang nating practicality. Ang gusto lang talaga nila is maporma na may power yung motor. So ito na yun, Winner X150. Plus dagdagan pa ng mga safety features niya like anti-theft, central locking, tapos meron din siyang ABS, plus yung kanyang color scheme na mala Fireblade. At yan, ikaw talaga. So kung titingnan mo yung design nito, no, yung ABS racing version, halatang halata, alam mo agad, isang tingin pa lang, inspired by Honda Fireblade. So para sa akin lang, kung pag-uusapan natin is presyo, good choice to. Kasi ang dami-dami ng mga features dito na hahanapin mo sa ibang motor pero nandito na. Except lang dun nga sa mga lalagyan. Tapos meron pa siyang clutch assist and yun, sleeper clutch. Siguro isa lang sa medyo reklamo ko is medyo nadidiliman talaga ako sa instrument panel niya. Medyo maliit, tapos medyo madilim. Yun lang naman. Yung shifting niya smooth din eh. Actually, hindi mahirap hanapin yung neutral, oh, tingin nyo. Oh, isang ganyan lang, oh. Oh, yan ah, naka-N na. Kahit ilagay ko sa segunda, tapos isang apa ko lang ulit, oh, ayun na agad yung neutral. So, hindi siya mahirap hanapin. Smooth na smooth lang. So, before I end this vlog, gusto kong magpasalamat sa isa sa mga kasama ko sa business, si Coach Christian Jor Solina. So, siya ang owner ng malupit na motor na to, the Winner X150 ABS Racing. Alright. And also shout out sa Supremacy International. So yan ang aming business. We also have a motorcycle program. Kung gusto nyong makakuha ng mga gantong motor, Winner X, kahit sniper pa yan, ADV 160 pa yan, o kahit big bike, ipasok mo lang sa program ng Supremacy International. More than 10,000 motorcycle achievers na nationwide. Grabe ang natulungan ng Supremacy International. One time payment lang, sundin mo ang program, in less than 1 year bayad ang motor mo. So para sabihin yung hindi scam, malaman nyo yung totoo, DM na lang tayo. Alright? So this has been your bro nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.